Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, nung nakarang araw ay napakinggan natin itong panawagan ng iba't ibang mga multi-sectoral at sektoral na mga grupo na pinangungunahan po ng dating political advisor ni President Rodrigo Duterte at naging kongresista si Attorney Jing Paras bilang tagapangulo ng grupo ng Kampilan. At atin din pong napakinggan ang iba't ibang representante mula po sa men in uniform, mga military and uniform personnel na retired sa grupo po ng PARAC at grupo ng MUP. Grupo po nila General Daus at nila Colonel Opriasa, nila Captain Ray Baleros. And of course, sumama din po ang mga multi-sectoral organizations ng urban poor at mga manggagawa at kabataan at mga community organizations ng Bangon Sambayanan. At ang isa pa, ang grupo ng mga riders group and communities na kasama po sa Duterte Riders Team and supporters. At mayroon din pong volunteer lawyers na mga anti-graft and corruption crusader like Attorney Manny Luna. At ang isa pa, sumama din si Quezon City Councilor Tatay Rani, Councilor Lodovica ng Quezon City. So marami po ang dumalo at mga independent media commentators or vloggers at mga iba pang personalidad na nandoon. Iisa po ang kanilang panawagan that Sara Duterte must come out in the open as Vice President duly elected by more than 32 million Filipinos na magpahayag ng kanyang saloobin upang bigkisin at pagkaisahin ang lahat ng mga opposition groups and personalities na naninindigan sa pagtuligsa at pagtatakwil sa malawak at malala na korupsyon na nagaganap sa gobyerno ni Ginoong Marcos Jr. Hindi po sila nanawagan ng grupong ito na pangunahan ni Vice President Sara Duterte ang people power. Ang panawagan nila that Sara Duterte must unite and lead the people. Lahat ng mga gustong tuligsain at punahin at kumilos ng mapayapa upang ipaabot ang kanilang sentimiento ng pagkagalit sa nangyayari at mga naganap na korupsyon at pandarambong, lalo na po itong napaka-iskandaluso, the biggest robbery of the government against its own people. Itong 1.9 trillion pesos na ginamit po na pamamaraan ang flood control projects, kunwari. Pero karamihan halos ghost projects. At pinagkakitaan ng itinuturong mga sindikato na sinabi mismo ng mga testigo like Ginoong Saldico at ng kanyang mga security personnel na si Marcos at si Romualdez ang pasimuno. And every indicator ng mga kaganapan sa naturang napakalubha at napakalawak at napakalalim na korupsyon at pandarambong, nagtuturo ang mga ebidensya at mga linyada ng pagbubunyag papunta kay Marcos at kila Romualdez. And so therefore, sumambulat ang mga kilusang protesta. Lumawak at nagtuloy-tuloy ang mga pagkilos ng mga mamamayan na tumutuligsa at tumututol sa naturang kaganapan ng malubhang korupsyon at pandarambong sa ilalim ni Marcos Jr. And yet, these efforts, kalat-kalat po ito mga kababayan. Hindi po iisa ang kanilang naging pagkilos, may kanya-kanya silang mga leaders. Kaya naman, ipinapanawagan po sana ng mga mamamayan that Sara Duterte should be able to lead and unite the people na may iba-ibang mga pagkakaroon ng antas ng pagkilos sa isang malawak na demokratikong kilusang oposisyon. Dapat si Sara Duterte ang mangunguna bilang legitimate leader sa pagkakaroon ng mapayapang pagkilos. Hindi po people power ang ipinapanawagan na gagawin ni Sara Duterte to overthrow the government of Marcos or to lead the deposement or yung pagkakatalsik ni Marcos sa kanyang kapangyarihan. It was not that call
made by these organizations. Sapagkat kung nagsasakripisyo po ang ordinaryong mga mamamayan, nagtataya sila ng kanilang sakripisyo, ng kanilang buwis ng buhay, at ng kanilang paghihirap para lamang isulong ang kilusang protesta at kilusang oposisyon upang tuligsain at labanan ang malaganap na pangungurakot at pangungulimbat na nagaganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos, all the more that the people are expecting that Sara Duterte must come out in the open categorically to join in the peaceful and strong movement of opposition movement na nananawagan kay Marcos na managot at panagutan ang naturang mga kalunos-lunos na krimen. Itong statement na inilabas ngayon ni Sara Duterte, maybe in reaction to that upon the questions of the media, ang sabi niya ay hindi po niya hahayaan ng kanyang opisina at ang kanyang sarili na makilahok doon sa panawagan ng people power para agawin ang kapangyarihan mula kay Marcos. That is true. The Vice President does not need to lead the ouster of Marcos. But the Vice President needs to lead the people and unite them to stand on the ground of genuine political democratic opposition against the plunder and corruption being perpetrated by the Marcos government. And that is not illegal. That is not unconstitutional. Hindi po yan mali o labag sa saligang batas na magpahayag ng saloobin ang taong bayan at maging bahagi po sila ng proseso ng pagbubuo ng kilusang demokratikong oposisyon sapagkat in our democratic society, the democratic opposition will always be a symbol of a vibrant and lively and dynamic democracy. Hindi po magiging buhay ang demokrasya kung tamimi at tahimik ang mga tao, ang mga mamamayan, sa pagtindig sa kanilang karapatan at sa sasabuhay ng kanilang mga boses at sentimiento sa panahon po na niyuyurakan na ang kanilang kalayaan, niyuyurakan ang kanilang dangal bilang mga mamamayan at sila po ay lantaran at garapalan na pinagnanakawan ng mga opisyal ng gobyerno. For the people to build and organize and mobilize their own democratic opposition movement against the administration in order to push back and execute legitimate peaceful assemblies for the redress of their grievances, pwede pong sumama ang Vice President dyan because that is part of the constitutional rights of the people na ginagarantiya at pinapangalagaan ng ating saligang batas. At kapag siya po ang namuno at nagkaisa ang taong bayan, yan po ay isang lehitimo na pagpapakita ng kanyang pakikipagkaisa in spirit as well as by actions. Hindi po kailangang na ipanawagan ni Vice President Sara Duterte ang pagpapatalsik kay Marcos Jr. Kailangan niya lang sumama, pamunuan at pagkaisahin ang iba't ibang sektor at grupo ng mga mamamayan upang maisiwalat nila ng mas malakas ang boses at mas may bigat ng pagiging nagkakaisang mamamayan kung ang namumuno ay isang lehitimong leader, kagaya po ni Vice President Sara Duterte. Again, the underlying operational word is mapayapa. Yun po ang mahalaga. Mapayapa na pagtitipon-tipon ng naaayon po sa nakasaad sa saligang batas. That the people have the right to peaceably assemble, malayang magtitipon-tipon ng mapayapa for the redress of their grievances on the government or to petition the government to address their grievances. Yan po ay bahagi ng constitutional guaranteed right as enshrined or nakasaad at nakalagak po ito sa ating saligang batas. Yan po ang panawagan, hindi po people power, hindi rin po panawagan na pabagsakin ang gobyerno. Hindi rin po panawagan na patalsikin si Marcos. Ang panawagan po ay katarungan at pananagutan. Let the people voice out their sentiments and their grievances be addressed to the government
so that the government will have to act on this. Kasi po malala at malubha na ang epekto ng korupsyon at pandarambong na patuloy at nananatili po na ginigiit ni Marcos na inosente sila. As if wala siyang pananagutan dito. Samantalang siya ang itinuturo po ng maraming mga testigo na sa kanya nanggaling ang utos kung bakit nagkaroon ng alas sindikato na operation sa budget sila Martin Romualdez at sila Saldico. The way Saldico revealed yung kanyang nalalaman sa inner circle operations ng sindikato nila Marcos at nila Romualdez. So bakit po ang interpretation ni Vice President Sara Duterte ng naturang panawagan kung doon man napatungkol ang kanyang pahayag ay parang siya ay pinipilit na mamuno ng people power? No, it's not the call. I was there. Ang panawagan sa kanya ay pamunuan, pagkaisahin ang mamamayan para mas maging malakas ang kanilang boses at mga pagkilos bilang democratic opposition movement against corruption and plunder na siya naman pong tinutuligsa ngayon sa nangyayari nga na uri ng pamumuno o gobyerno ni Marcos Jr. And there is nothing wrong about that. Pero syempre, may sarili siyang interpretasyon sa ganong panawagan. Itong si Vice President Sara Duterte, wika ko nga, it will be voluntary on the part of the Vice President if she is going to accept the call to unite and lead the people to become a strong democratic opposition movement against the issues of plunder and corruption na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos. But on the part of the people to call on her, karapatan din po at tungkulin ng mga tao na manawagan sa kanya. Bilang duly elected na pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, si Sara Duterte po ang lihitimo na kinikilala ng maraming sektor ng ating lipunan, ng ating mga mamamayan, na siya ay legitimate na maging constitutional successor kay Marcos. At hindi nangangahulugan na kung ikaw bilang Vice Presidente ay sumasama sa mga pagkilos na malaya at demokratiko, mapayapa at nasa balangkas ng batas, ikaw ay nananawagan ng pagpapatalsik ng Presidente o nananawagan ka na i-overthrow o pabagsakin ang gobyerno. It does not follow that way, mga kababayan. Kailangan nating ilinaw ito. Sapagkat, sabi ko nga, we respect kung ano po ang voluntary reaction ni Vice President sa naturang panawagan, pero hindi po tayo sumasang-ayon na kapag siya ay sumama at nanindigan ng lantad at hayag na may paninindigang tama sa mapayapang pagkilos ng mamamayan, nang naaayon sa mga garantisado at protektadong kalayaan at karapatan ng mamamayan sa Bill of Rights, like the right to peaceful assembly, the right to air their grievances and petition the government to address their sentiments and issues. Kapag sumama ba ang Vice President dyan at mapayapang pagkilos, ay siya na nanawagan kaagad ng people power? No. Kapag siya nanindigan at naging boses ng pamumuno sa pagtuligsa sa korupsyon at pandarambong na nagaganap sa gobyerno at administrasyon nila Marcos at Romualdez, does it mean gusto niyang patalsikin si Marcos? No. Yan po ay bahagi ng proseso ng demokratikong pagkilos na dapat po ang mga halal at matinong opisyal ng ating gobyerno, kagaya po ng Vice President na pinagkakatiwalaan at nirerespeto ng mayoriya ng mga Pilipino, ay kailangang manindigan at kailangang yakapin yan bilang bahagi po ng pag-angat ng demokratikong pagkilos ng mga tao para ang gobyerno mismo ay magkaroon ng seryosong atensyon na bigyang pansin ang mga panawagan at pagkilos ng pananagutan sa naturang issue ng pandarambong at korupsyon. Well, everything has been said now. It's up for the Vice President kung ano po ang kanyang saloobin patungkol sa panawagan na ito and mukhang ang gusto niya ay tapusin ni Marcos ang kanyang termino. That is the right of the President on her own opinion. But that may not be the opinion also of the people who believe in her. Na siya ang dapat na leader, kahit na si Marcos pa ang presidente, ay siya pa rin po ay may malaking tungkulin at may malaking gagampanan na papel bilang leader ng oposisyon ng mamamayan
demokratikong pagkilos at mapayapa na pagtitipon upang mas maging malakas ang boses ng mga tumutuligsa at lumalaban sa korupsyon at pandarambong na nagaganap sa kasulukuyang administrasyon ni Marcos at nila Romualdez. Pero kung ayaw po gawin niya ni Sara Duterte as the Vice President and ayaw niyang samahan direkta ang mga mamamayan, kanyang opinion po yan. Kanyang desisyon yon. But of course, as a people, kami po na nasa tayo, na nakikilahok sa malaya at demokratikong pagkilos ng mamamayan, na tumutuligsa at lumalaban sa kabulukan at kaabusuhan sa kapangyarihan, pundo at poder na ginagamit ni Marcos para ito ay abusuhin at ng kanyang mga sindikato sa gobyerno, kahit wala si Vice President Sara Duterte sa ating hanay, direkta man o lantara na sumasama sa pagkilos na ito on her voluntary decision at hindi siya sasama, rerespetuhin natin yon. At tayo ay magpapatuloy. Because in the first place, tayo po ay nakikilahok at nakikibahagi sa pag-angat at pagsulong ng ating demokratikong kilusang oposisyon sapagkat hindi lamang ito para kay Vice President Sara Duterte. Ito ay para sa bawat mamamayang Pilipino na niyuyurakan at inaabuso at sinasamantala ni Marcos at nila Romualdez ang kapangyarihan upang pagnakawan at dambungin ang kayamanan ng ating bayan, ng ating pamahalaan, ayon mismo sa lumalantad na mga testimonya. At kung kaya tayo kumikilos, ay para ito sa ating buong bansa, na maging matino ang gobyerno, maging maayos ang pamumuno, may reforma na magaganap, matuwid ang gobyerno, maayos ang programa, hindi bulok at kurakot ang namumuno, at the same time, patungo sa kapayapaan at kaunlaran ang ating bansa. Kaya tayo kumikilos, with or without Sara Duterte joining our ranks. Sapagkat yan ang tamang dapat gawin. At yan ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan. It is our good citizens' duty that we should do it with or without the Vice President joining our ranks. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik. Mabuhay po kayo at naway huwag tayong magsawa sa ating panawagan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. At huwag ninyong kalimutan, i-like and i-share and promote ang ating mga videos nang sa ganun lumawak din po ang naaabot ng ating mga talakayan at mga pagpapaliwanag. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, ito po si Ka Eric, nagbibigay po ng respeto at pagmamahal sa ating pakikipagkaisa sa tamang landas ng pagbubuo ng pagbabago at reforma sa lipunan at sa pamayanan na ating kinabibilangan bilang mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!